Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghahari ni Josias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, "Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka. Humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila." Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naniligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader ng tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong naisin ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw, o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang makhayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malalaking pananampalataya, ano pa't napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi nito ikatutuwa ang gawang masama, ngunit ikagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahan magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito ang nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Sa bautismo, naging kapaan tayo ng Panginoon Yesus. Nakababatid sa kahirapan ng pagiging tapat na propeta sa
simbahan sa ilalim ng kanyang mga namumuno ay makatupad sa kanyang mismong magpahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pabanalin mo kami. Na lahat ng mananampalataya ay tapat na tumupad sa kanilang tungkulin bilang mga propeta ng Diyos sa kani-kanilang lugar. Manalangin po tayo. Na ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang kapangakuang magtaguyod ng katarungan ay buong tapang na magsikap sa kanilang misyon. Manalangin tayo. Na lahat ng mambabatas at mga nanunungkulan ay magkaroon ng lakas ng loob at talinong manguna sa pag-iingat at pagtatanggol sa buhay laban sa kultura ng kamatayan. Manalangin tayo. Na lahat ng mga magulang ay pahalagahan ang kanilang mga anak at palakihin sila bilang magbubuting Kristiyano at tapat na mamamayan. Manalangin tayo. Na lahat ng dadalang taong natutuksong magpalaglag sa kanilang sanggol ay mapag-isip ang bigat ng gayong kasalanan at naway maging bukas sa alternatibong pagpapaampon ng kanilang anak. Manalangin tayo. Na lahat ay igalang ang kabanalan ng buhay ng tao mula sa paglilihirito hanggang kamatayan at tulungan ang lahat ng nagsisikap sa ganitong pagpapahalaga. Manalangin tayo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon,